Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya. Suguing, mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin, mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, at Tadeo. Si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote, na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kabarangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay kwento ng paghirang ni Jesus sa 12 apostol. Paghirang sa 12 apostol. Kanya-kanyang may mga trabaho ang 12 bago sila sumunod kay Jesus at bago sila naging mga apostol. Ilan sa kanila ay nabubuhay sa pangingisda. Ang ilan naman karpintero. May ilan nag-aaral ng batas tungkol sa Judaismo. At may iba, pag-aalsa laban sa Imperyong Romano. Yun yung realista, Meron ding nagtatrabaho sa gobyerno at kolektor ng buwis at iba pa. Kumbaga, may kanya-kanya silang mga kwento ng kanilang buhay bago sila sumunod kay Jesus. Ngunit nang tawagin at piliin sila ni Jesus, pare-parehas nilang iniwan ang kanilang dating buhay. Iniwan ang dating buhay at magsimula ng bagong buhay kasama si Jesus. Ganyan siguro talaga, Kapag tinawag ka ng Diyos, iiwan mo ang buhay mo
at susunod ka sa Kanya. Kagabi, hindi ko inasahan na magiging ganun kadami ang pupunta dito sa ating parokya para dalawin at salubungin si Padre Pio. Alam niyo, may nakausap ako isa kagabi, taga-Cainta pa siya. Alam niyo po yung Cainta? Yung Cainta Rizal. Sabi niya, hindi niya alam kung bakit dito pa siya nagpunta. Mas malapit sa kanya ang Libis. Alam naman natin sa Libis, nandoon ang simbahan ni Padre Pio. Hindi ko po kinukumpara ang ating simbahan sa simbahan ng Libis. Di pa ako pare, nagsisimba na rin ako doon. Pumupunta na rin ako doon sa Libis. Pero sabi niya, hindi ko alam, Father, mas malapit pa ako sa Libis kesa dito. Pero dito ako dinala. Dito ako nagpunta. Nag-commute lang yon. Akala ko nga may sasakyan Hindi. Nag-commute lang. Ganyan talaga siguro pag tinawag ka ng Diyos. You go out of your way. You go out of your comfort. Nagulat nga rin ako Dad, di ba? Sabi mo, ikaw lang at saka si Randolph ang choir. Hindi ko alam bakit biglang ang daming choir kahapon. Kasi busy sila. Hindi ko alam. Kaya sabi ko, hindi aksidente yung pagpunta ng mga tao kagabi. Tinawag kayo. At pag tinawag, pupunta, susunod. Ganun talaga. Kung minsan lang ang tao, kung minsan lang tayo, mabagal tayong sumunod. Late reaction tayo. Pero yung mga alagad ni Jesus, hindi lang sumunod kay Jesus, kundi iniwan ang kanilang dating buhay. Iniwan at nagbago ng buhay. Sa totoo lang po, hindi madali ang magbagong buhay. Lalo na kapag marami ka ng nakasanayan, nabuo na ang iyong pamamaraan sa buhay, gaya ng trabaho o hanap buhay, o uri ng iyong pamumuhay o lifestyle sa Ingles. Wala pa dyan ang paraan ng iyong pag-iisip. Lahat ito kasamang isinusuko kapag nagbabago. Kapag tinawag kang magbago, hindi mo lang iniiwan ang dati mong buhay. Sinusuko mo lahat, pati ang iyong mga nakagawian. Kagaya na lang ng mga alagad ni Jesus, sinugo sila para mangaral at magbigay ng mabuting balita sa iba. Sinugo sila para magpalayas ng mga demonyo. Ganyan ang tunay na pagbabago. Hindi lang iiwan mo yung dati mong buhay, kundi papalitan mo ito ng bago. Magkaiba yon. Sabi mo magda-diet ka na. Madali lang yun yung iwan mo muna. Hindi ka muna. Pero iba yung papalitan mo yung lifestyle mo. Hindi lang pagda-diet. Kakain ka na ng magaganda at maayos na pagkain. Di ba? Healthy food. Hindi lang yung, hindi mo na ako magbe-breakfast. Pero binawi mo naman sa lunch. Hindi Yung pagbabagong buhay, hindi iiwan mo yung dati mong kinakain, pero papalitan mo ng bago. Katulad na lang ng mga alagad, iniwan nila ang kanilang trabaho, pero may bago na silang buhay. May bago na silang pagkakaabalahan. Hindi na sila mangingisda, nagpapagaling na ng mga may sakit. Parang paninigarilyo. Yung mga naninigarilyo dyan. Alam ko po, mahirap baguhin ang nakagawian mo. Yung kada umaga, hindi ka pa humihinga, gusto mo ng manigarilyo. Hindi madali yon. Pero mahirap baguhin kung hindi mo papalitan ang iyong nakasanayan. Siguro sa halip ng manigarilyo, candy. Ganun kailangan mo palitan yung old habit mo ng bago. Ganun din sa pagmumura. Marami dyan. Bakit ko lagi ito sinasabi at ine-example? Kasi very basic. Pero
ang dami kong naririnig nagmumura. Mahirap palitan yon. Mahirap magbago kasi nakasanayan mo. Pero kung papalitan mo ang yung mga ginagamit na salita, makakaya mo. Ang daming pwedeng sabihin. Pag nagulat, napapamura. Bakit ganun? Ba't di na lang pwedeng sabihin mo mansanas o ganyan? Di ba? Saan galing yun, Father? Wala lang. Basta palitan mo yung salita mo. Ang daming magagandang salita na pwedeng sabihin, bakit pagmumura? Bakit pagmumura? Nagulat ka lang na pamura. Ba't ganun? Kaya tingnan mo nasasanay. Kaya kapag bumubuo tayo ng bago, nararapat lang na buwagin mo ang luma. Sabi nga, in order to form, one must be deformed. Para merong bagong mabuo, kailangan merong lumang sisirain. May lumang sisirain. Alam nyo, nung kami lilipat ng bahay, yung nanay ko, ayaw niyang iwan yung luma naming bahay. Alam ko naman po yung mga matatanda, sentimental. Ang dami-dami nating memories dyan. Ganon. Nag-recollection pa ako sa nanay ko. Ni-recollection ko pa. Sabi ko, Ma, alam mo, totoo naman, madami kang memories, madami tayong memories dito. Pero sabi ko sa kanya, pero para mas makapagtanggap ka pa ng bagong memories, para mas makatanggap ka pa ng bagong karanasan, kailangan meron kang iiwan. Hanggang sa yun, unti-unti na ako nagtapon ng mga gamit. Kasi pag nagtatapon ako ng gamit, nagagalit nanay ko. Pag nilagay ko na sa basurahan, ay, kukunin niya ulit. Ma, para magkaroon ka ng bagong memories, kailangan mong may iwan. Para makatanggap ka pa, kundi mapupuno ka. Magbawas-bawas ka. Pamigay mo na yan, ibigay mo yan, para yung iba naman ang maka-create ng memories dyan. O ikaw, bagong memories na, ganun lang naman sa buhay minsan. Hindi mo naman yun iniwan, dala mo pa rin yung memories. Ganyan pag nagbabago, iwan mo. Iwan mo yung dati. Bitbitin mo yung aral, yung karanasan, yung ala-ala. Pero kailangan kang may buwagin sa iyong sarili para ikaw ay makapagbago. Mga kapatid, sa bawat pagtawag ng Diyos ay isang imbitasyon sa atin na magbago. Walang mabubuong pagbabago sa sarili kung walang bubuwagin. Isuko ang lumang buhay para mapalitan ng bago. Amen? Amen.